Pilipinas binakura ng West Philippine Sea, China na wala ang tapang. Hindi makalapit dahil point. Ayan mga kapatid ang ating bibigyan ng reaction video and commentary sa araw na ito mga kapatid mula kay BTV Pinas. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction and commentary, partikular mga tol kapag ang usapan ay West Philippine Sea, siyempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Sa pagtataguyod ng kapayapaan at malayang paglalayag sa bahagi ng South China Sea, isa ang Pilipinas sa labis na naapektuhan dahil sa panggigipit ng China at kasama na nga dyan ang mga bansa sa Indo-Pacific region. Kaya nito lamang Martes ay sinimulan na ang 3 araw na joint maritime kasama ang littoral combat vessel ng Estados Unidos at 3 gray ship ng Pilipinas na aalalayan ng 2 FA-50 fighter jet at 1 Super Tucano ng Pilipinas. Ano naman kaya ang mararamdaman ng Chino lalo't sila ang pinaghahandaan ng Pilipinas at Indo-Pacific region? Galit na galit sila mga tol. Bad trip na animo sila may-ari sa Pilipinas at saka sa West Philippine Sea. Inaalmahan nila yan at parang sinabotahe daw ng Pilipinas ang usaping pangkapayapaan. Biruin mo yun, no? Sinabotahe daw ng Pilipinas ang usaping pangkapayapaan. Paano sasabotahe ng Pilipinas sa hindi naman tayo lumalabas sa ating soberanya, di ba? Nandirito lang tayo sa sakop ng ating EEZ. My goodness talaga mga incheck. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. So ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ngayong araw ay magtatapos ang 2 araw na joint maritime kasama ng US Indo-Pacific Command sa koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines sa magkasanib na pagpapatrolya sa dagat at himpapawid ng South China Sea. Layunin ng joint patrol na pahusayin ang panrehiyong seguridad at pagyamanin pa ang tuloy-tuloy na pakikipagtulungan sa Estados Unidos upang pangalagaan ang interes ng bansang Pilipinas. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang mga pagpapatrolya ay napagkasunduan ng 2 bansa sa pamamagitan ng umiiral na mga balangkas ng seguridad. Dagdag pa ng Pangulo na natitiyak nito na ang pagtutulungan na ito ay makakatulong sa isang mas ligtas at matatag na kapaligiran para sa ating mamamayan. Yes. Ang pahayag ng Pangulo ay dumating sa gitna ng mabilis na pagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng 2 kaalyadong kasunduan sa depensa ngayong taon. Kasama na rin ang desisyon na halos doblehin ang halaga ng mga pasilidad ng Pilipinas na magagamit ng militar ng US, kabilang ang mga nakaharap sa bansang Taiwan. Ang pangunahing inisyatibo na ito ay isang pagpapatibay ng pangako na palakasin ang interoperability ng ating mga puwersang militar sa pagsasagawa ng maritime at air patrol, sabi pa ni Pangulong Marcos. Ang deklarasyon ay dumating 1 araw pagkatapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon sa Hawaii na ang mga pangyayari sa South China Sea ay nagiging mas kakilakilabot kaysa sa dati, habang ang militar ng China ay lumalapit sa baybayin ng Pilipinas. Kaya nga wala nang ibang best time para isagawa pa itong mga bagay na to kundi ngayon mga tol. Kasi wala na tayong magagawa sa nakaraan, tapos na yon mga tol kahit anong gawin natin. Sabihin na natin napabayaan, o sige tapos na napabayaan mga tol. Pero eto na talaga yung pinaka best time para palakasin yung ating sandatahan, para ipakita natin sa buong mundo na talagang kiniklaim natin itong ating soberanya, yung mga patrol-patrol na ganyan. Mas lalo natin kailangan pinaiigting yan sa panahon natin ngayon. Kasi kailan natin gagawin? 'Di ba? Kung kailan talagang totally nasakop na ng China itong West Philippine Sea, 'di ba? Ito yung best time mga kapatid kasi
ginagawa ng pamamahala ngayon, pamahalaan, 'di ba? Kumikilos ang, President BBM, siyempre, sang-ayon siya sa mga nangyayari ngayon dito sa AFP, sa Navy, sa PCG, 'di ba? Sinusuportahan niya. Kasi kapag natapos yung term niya, 2028 mga tol, kahit matagal pa yun 'no, hindi natin kontrolado, hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ng susunod na presidente. Kung matutulad ba siya sa mga nakaraang administrasyon na parang patay bahala lang yan, pinagwalang bahala, walang masyadong balita tungkol dito sa West Philippine Sea hanggang sa mabalitaan na lang natin. Napakalapit na ng China, talagang nakuha na nila to, di ba? Hindi natin alam yun mga tol sa future, hindi natin alam ang mangyayari. Ito talaga yung pinaka best time kaya dapat talaga, ito yung tinututukan ng gobyerno din eh. Ang Joint Patrol ay isasagawa sa dagat at himpapawid sa West Philippine Sea, isang lugar sa South China Sea na kinabibilangan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunpaman, inaangkin ng China ang mga lugar bilang sarili nito Tama. na may mga kamakailang mapa na nagpapakita ng 10-dash line na sumasaklaw sa buong South China Sea. Gayon din sa bansang Taiwan. Bukod sa pagtatayo ng mga artificial na isla na may mga instalasyong militar, paulit-ulit ding ginigipit ng Beijing ang mga mangingisdang Pilipino at dinagsa ang lugar ng mga maritime militia nito. Napakarami ng mga barko, di ba? Nandirito yan sa loob ng West Philippine Sea. Mas marami pa yung militia vessels nila kaysa sa PCG natin mga tol. Kaya hindi natin sila mapaalis. Di ba? Sa isang normal na bansa, di ba, na merong soberanya at pinoprotektahan mo, bantay sarado mo yung soberanya. Kapag nakakita ka ng mga illegal na pumapasok sa teritoryo mo, talagang paaalisin mo sila, palalayasin mo sila, di ba? Wala kang pakialam kung masaktan ng damdamin nila kasi ginagampanan mo yung tungkulin mo. Pero sa atin ganito, 'di ba? Malaya silang nakakapag-swarm diyan, 'di ba? Kasi mahina pa yung puwersa natin, 'di ba? Mahina pa. Kaya nga tayo nakikipagkaalyado sa mga mas malalakas na bansa para kahit papano is madagdagan yung lakas natin, 'di ba? Sa loob ng nakaraang taon, maraming mapanoksong insidente ang naganap sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang Joint Maritime Patrol na ito ay tiyak na magpapainit na naman ng ulo ng mga inchik at Malamang. nagbabala na nga sila sa Pilipinas na ang operasyon na ito ay labis lamang na magpapalala sa tensyon sa rehiyon. Kahit sila naman ang nagumpisa ng madalas na tensyon na nangyayari sa South China Sea. Walang iba. Subalit, pilit pa rin nilang itinatanggi. Ayon kay maritime expert J. Batong Bakal, na ang Joint Patrol kasama ang US ay nagpapakita lamang na seryoso ang Pilipinas at naninindigan sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa operasyon na ito, ang Pilipinas ay magpapadala ng 3 Navy ship, 2 FA-50 light combat aircraft at 1 Super Tucano light attack jet. At habang ang Estados Unidos naman ay magpapadala ng littoral combat vessel, 1 maritime patrol at 1 surveillance aircraft. Ang maritime patrol kasama ang Indo-Pacific ay magre-resulta sa mas maraming bansa upang pataasin ang kanilang pakikipagtulungan sa pagtatanggol at suportang diplomatiko sa Timog Silangang Asya. Ang bansang Australia din ay nakatuon sa pagsasagawa ng magkasanib na pagpapatrolya kasama ang Pilipinas. Maging ang bansang Japan ay nagbigay kamakailan ng isang probisyon para sa coastal surveillance radar at patrol vessel. Habang ang bansang India naman ay binago nito ang kanilang paninindigan sa 2016 UNCLOS ruling at nag-alok din sa Pilipinas ng karagdagang kagamitan para sa pagtatanggol sa bansa. Kung hindi titigil ang China sa mga agresibong galaw nito at pamimilit sa mga kalapit na bansa upang tanggapin ang kanilang jurisdiction sa lugar, ay hindi titigil ang mga bansa sa Indo-Pacific upang ang bawat pamimilit ng China ay pigilan. At sa mga susunod na buwan o taon ay mas marami pa tayong aasahan ng mga Joint Maritime Patrol at iba pang military drill upang sa mga posibleng maling hakbang ng China, ang Pilipinas ay handa sa anumang mangyayari, katuwang ang mga kaalyado nito sa Indo-Pacific.
na ayaw sa mga ginagawa ng China dahil sa mga sunod-sunod na military cooperation ng Pilipinas at iba pang malalakas na bansa. Ang China ay patuloy na nagrereklamo. Subalit ang mga pangyayari na iyan ay hindi naman sana mangyayari kung hindi dahil sa patuloy na pangharas ng China sa mga maliliit na bansa. Lalo pa ngayon, ang ginagawa ng China sa Pilipinas ay unti-unting umaabante upang ang katubigang sakop ng Pilipinas ay tuluyang mabawasan. Subalit tulad ng sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ay hindi natin papayagan na makuha ng China kahit kaunting bahagi ng ating bansa. Ikaw kabayan, ano ang Alright, sabi pa nga ng China, 'di ba, dapat daw makipag-usap daw ang Pilipinas sa kanila, 'di ba? Yung pahayag na yun parang palusot na lang nila yun eh. Kasi yun naman ang gusto natin eh, 'di ba? Nakakailang diplomatic protest na nga tayo pero wala naman silang ginagawa eh. Ano ba gusto ng Pilipinas, 'di ba? Makuha natin kung ano yung bahagi natin dito sa Indo-Pacific, mga kapatid. Makuha natin yung bahagi natin dito sa karagatan na yan. Kasi ang gusto nga ng China, yung buong yun, kanila, 'di ba? Hindi naman pwede yun. Nakapirma sila sa UNCLOS, 'di ba? Ayaw naman nilang respetuhin. Nagkaroon ng 2016 arbitral ruling, ayaw nila respetuhin. Yung claim natin dito sa soberanya, ayaw nilang respetuhin. Anong gusto nila? Sila lang ang nirerespeto. Sila lang yung pinagbibigyan lagi, 'di ba? Masyado silang ganid eh. Yun ang pinaka akmang salita sa kanila diyan, ganid sila eh. Meron naman silang sariling karagatan at di naman tayo tumatawid dun eh. Sila yung sobra-sobra na ang tawid. Dito pa lang sa Scarborough, 'di ba? Gaano kalayo yun sa kanila? 594 nautical miles. Imagine mo kung gaano kalayo sa kanila yun, 'di ba? 594 nautical miles ang layo sa kanila doon sa Scarborough. Ang sabi sa international law sa UNCLOS, 200 nautical miles, yan ang exclusive economic zone mo. Tapos madagdagan pa yan ng konti, 'di ba? Para doon sa mga daanan. Pero yung sa kanila, 594 nautical miles na yung Scarborough, inaangkin pa nila yon. Ganon sila kaloko, no? Ganon sila kalala, mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong pinanood natin? Sa tingin mo ba, sapat na ang pinapakita ng Pilipinas o kulang na kulang pa? Ako para sa akin kulang pa yan, mga tol. Pero maganda na yan kaysa sa wala, no? Kaysa sa dati na talagang as in wala, no? So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.